Tingnan nyo itong nagmumotor na to. Yan mga madalas na nadidisgrasya yung nagyayabang pag may angkas. Yan o, tinan mo. Ito sa Marilaki ito eh. Yan o. Ibinababa yung paa. Tapos minsan binabaliktad yung paghawak sa kamay niya dun sa manubela. So meron nga paangas dun sa chicks na kasama. Siyempre may chicks kasi siyang kasama. So parang nagyayabang. Yan ang mga unang-unang nadidisgrasya sa kahabaan ng kahabaan ng pagbibiyahe. So dapat kasi pag nagbibiyahe ka, kalmado ka, relax ka lang, alisin ang yabang. Hindi kasi minsan hindi naiiwasan yung yabang, lalo na pag may angkas. Kahit itong driver ko mayabang ko yun. Yung nagda-drive na yan, mayabang din yan eh. Pero lumalabas yung yabang niya pag may nagyayabang. Pero yun nga, para safety yung talagang hindi dapat na magyabang, no? So, iwasan ang yabang pagdating sa mga ganyan. Kasi pagka mayabang ka, siguradong sigurado, 100% nandun nakukuha yung disgrasya. Kagaya nga niya, no? Ang tagal naming sinundan kasi nga, ang yabang niya, pagliliko, di ba merong si Superman. Ito naman, pag lumiliko siya, inaano niya yung paa niya. Talagang sinubaybayan namin siya, sinundan namin, nag-ano yung camera ko dahil nga sa pagsusunod sa kanya, no. Talagang matindi yung yabang nung driver na yun. Tapos meron ding isang nakasunod sa kanya. Nilagpasan kami. Ganyan din, dalawang paa. Binaba niya yung dalawang paa niya, tapos nagda-drive siya. So parang naka-floating yung paa niya. Siyempre, di ba? Kapag naka-floating yung paa mo habang nagda-drive ka, mawawalan ka ng balance eh. So lalo na kung mahaba yung biyahe, tapos mahaba yung pagkaano mo, tapos bigla mong ililiko, para bang ginawa mong pattern yung paa mo para pampreno or pang balance dun sa motor mo, which is mali, no? Mali. At yan nga, iniwan natin yan, no? At napunta kami sa kabundukan na naakyat na namin itong area na pinuntahan namin. Ang dulas. Madulas yung daan. So, sobrang dulas talaga ng daan, Ayan, sinundan namin yung sa unahan si Parin Norman. Hindi niya kinayang umakyat sa bundok. Kaya yun, nag-park na lang kami dun sa gilid. Iniwan namin yung motor para umakyat kami naman sa bundok. Kasi napakataas ng bundok. Tapos basa yung kalsada, madulas. So meron din kaming mga naabutan na hindi rin naiakyat yung motor nila, ipinarada na lang doon sa gilid ng kabundukan, no? So umakyat kaming lahat kasi that time, piyesta yan eh. Marami mga pinark na lang yung motor dahil hindi talaga kaya. Kawawa lang yung motor pagka tinuli pataas. Ang hirap.